po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto, hindi ko maintindihan kung medyo tabingi tayo ng konti, ha? Tabingi ba? Parang galit-galit tayo. Parang ano, tabingi, parang barko. Parang, Kasi pinag-usapan yung barkong hindi lumulubog sa karayong. hindi ko alam, baka monitor lang to, pero sa on-air okay naman. Sa monitor lang naman. Tsaka nauuntog ata si Mama Attorney. Magandang tanghali po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabalik na po ang inyong paboritong programang Completos Regados! At syempre, since it's Friday today, ay nawala na tayo. Since it's Friday today, i-welcome na naman namin kayo sa isang edisyon ng Pera Pera Lang Yan! Yes! Hanggang ganyan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si The Junior, Dennis Santinor Jr. At syempre, ako pa rin po ang nag-iisang pambansang sapsap ng bayan na Anis Bayan. At syempre, ako pa rin pang uod ng gandang si Attorney. At syempre, kasama po natin ang Director po ng Kulike Foundation. Walang iba kundi si Sir Arman Benko! Magandang araw sa lahat ng nakapanood natin dito sa Completos Regados, dito sa segment ng Pera Pera Lang Yan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang bango-bango ni Sir Arman na may callboy. Ay, che. Umuo nga tuloy ako. Wala pa ang 3 minuto na natira mo na ang Nalipak ka agad, no? Nalipak agad eh. Hindi kasi ang bango-bango niya, naiiwan yung amoy niya. Oo, kanina. Kung ang mga nasa Saudi, naiiwan ang amoy ng kilikili. Sir Arman, hindi ang bango-bango talaga. Bakit ka, Sir Arman? Salamat na lang sa pagpuri. Kanina pagdating ni Sir Armand, no? Dumaan lang siya sa atin. Sabi ko, Kaso ang layo ng yung amoy, di ba? Inayos ko lang tumese. Parang tabingi. Tabingi! Tabingi! Ayan, syempre pa, ngayon po ay araw ng Friday. Ngayon po ay February 10. We're live! Yeah! Yay! Araw-araw naman tayo live ko naman. Oo nga. Araw-araw mo tayo live. Yeah! Live ang pera-pera lang yan. Correct. Alam mo na kay Alex ng Jensen at sa kay Anang Pampanga, tama lahat ng hula nila. Sir Armand, Uy, ang dami nakatama with your Indulgence. Sure. Basahin lang namin yung mga greetings nila. Christine ang Teresa Rizal, hello sa'yo, Christine. Blank, Winnie po ito ng Paranaque. Hindi po, sorry. Hindi si Dingdong at si Marian. Si Blank po ba? Gracias po ito nung salamat. Gracias po pagbasa ng aking hula. Tama, 7402. Pete, tama yung sagot mo, Pete. Hello sa inyong tatlo. Pakigreet po. Belated happy birthday kay Loven. Nanonood po siya ngayon. Birthday po niya kahapon. 10x more power. Happy birthday! Hello kay Christopher Rosales Kindipan ng Central Lalio, Cagayan. Hello sa iyo. 1589. Tama yung hula mo. Virgie, tama yung hula mo, Virgie. AC ng Rojas, hello sa iyo. 4936. Tama yung hula mo. Okay. 8993. Tama hula mo. Malu. Tama yung hula mo. 8804. Tama yung hula mo. May Jeff nag-text. ng Las Piñas. Tama Sabi yung hula niya, mo. Good noon, ganda ng damit ng kasama nyo. Pink siya ngayon. Ay, hello muna And Sir Armand. belated happy birthday kay Chef Jerome Mina. Hello. Hello. Hi, Attorney Mayan, Sir Dennis, Sir Armand. Grabe talaga kayo, nakakatawa kayo talaga. Lalo na yung attorney kahit medyo bastos. Alam nyo, milyon na ang nanonood sa inyo. Di lang nagte-text yung iba. Sige lang, patuloy nyo lang ang magandang gawain ninyo. Ang pinakagusto ko yung segment po ninyo. Mga segment. Salamat maraming po. salamat. Yung show ni John Calub. Gratitude Journal, ang sarap sa pakiramdam araw-araw. Salamat po. Thank you po. Yo po, musta na po kayong tatlo. Advance Valentine's po. Greet nyo naman po kami ni Macoy de Jesus sa 13 na happy anniversary. Pwede po ba? Sabi niya, hi sa family Valdez Cats. Hi po, ito ay kay Jenny Valdez na Mindoro, Calapan City. Mama Tony, ang galing mo talaga. Yung ito na ang inaabangan ko sa iyo kasi ang galing at nakakaliw ka doon sa portion na yung pati ang blind item mula kay Mama Yam. Hello sa iyo. EJ ng Mindoro, tama yung sagot mo ha. Hi, Frel. Ayan. Ayan, nako. Pakibati naman anak ko, si Francis de Guzman, araw-araw pong nanonood sa inyo. Mas may kabuluhan po kayong panoorin kesa sa... Wag na, kayo talaga. Kesa Showtime daw.
Si Andrea ng Bayanan, Muntinlupa. Sabi Wow, nga, taga sa amin yan, Hindi ko Muntinlupa. sana sabihin, pero sabi ay, ko. oo. Pag ngayon, showtime daw. Kapag nga may nagtext sa akin anaagaw na raw natin ang pagiging number 1 sa noontime show sa 8 Bulaga at saka sa showtime. Nakakasarap, diba? Hello sa inyong tatlo. Ask ko lang po, bakit nawala si Jose Manalo sa Itbulaga? Hindi pa rin po namin alam. Oo, ay tatanong ko kay Malucho Apagar. Si Saida, hindi ko rin alam kung buntis siya, pero yun ang din ang hula ko nung una. Duda pala. Ano Tama ba ka, yan, attorney? attorney? Dapat maraming manalo sa jackpot ng loto, hindi lang nag-iisa. Ano ba yan, attorney? Yung clue mo parang blind eye pa din. Oo nga. Ang Sabi galing ni Tots Mea, ang Luna. daming alam from Ruby of Manila, Titana Colleges. Ganyan po talaga pag walang magawa. Good PM po, hindi bale na walang solid vote mga Katoliko. Di naman kami dinidiktahan na suporta ng isang tao na sumira sa integridad ng Korte Suprema kaya naghihirap. Relax ka lang, ha? Relax Mami ka lang. Oli, I love you. Julia, ala sa'yo, Julia. Bon ng Coronadal. Maraming salamat sa greeting, si Sir Arman po, Bon. Arman Benko. Maraming salamat. Good morning po sa inyong apat, especially kay Mean. Pansamantalang itinitigil ko muna ang aking paglalaba Ay. para Wow. makapanood sa inyo, makipagchismisan dito sa Camsur. Wow. Suportado namin ng KR. I'm sharing it to my barkadas as well. Mwa chup chup, Mama Attorney, sabi ni Joshua. Hoy, Joshua! Joshua! Gusto namin pumunta ng Camsur. Oo Mga nga. attorney. Oo, hello kay Angelo Di Guzman. Sa Gulod, Talavera, Nueva Ecija. Hello sa'yo. Papuntahin nyo kami, John. Ayan saya. Ang saya. Hindi pumunta kayo. Sabi niya- Las Piñas, tama yung sagot mo. Okay. Hi, Andrea ng Bayanan Muntinlupa. Hello. Christian, tama sagot mo. Guys! Frel ng panalo- Cebu, hi Frel. Hi daw, sabi niya. Hi, Frel. Sabi niya, hi guys, Hi, panalo Frel. talaga show niyo. Ang saya-saya. More power to you. Can you greet my brother, Chef Jerome Mina? Taga saan si Mama A very Mia? intoxicating birthday tomorrow. Zambales. Zambales. Ah, Mia. Mia, tama po sa Mia. akin nyo. Sa ulo natin, Here we no? go again. Gandang hapon. Happy weekends po, Lynn ng Nueva Ecija. Bastos ka, attorney. Bastusin mo rin ako. Hello daw sa wife niya na si Maros mula kay Verhelica. Verhel talaga gusto mong bastusin kita. Oo nga. Carissa ng Teresa Hindi si Rizal. Shaina. Sorry, hindi si Shaina. Christine ng Carissa Teresa Rizal. Thanks, I love you. Ay, attorney, ang cute po ng mga joke nyo. May sense po. Pakigreet po ako, Christine po, ng taga Carissa Teresa Rizal. Hello. Oo, meron kaming sense of yung mga joke namin. Sense of touch, may sense of Smell. smell. Yeah. Wow, Ayan, Sir attorney. Arman. Ang cute talaga. Wow. Tanong nila, yung tungkol daw dun sa dollar account ni ano daw ang epekto sa natin sa ekonomiya natin pagbubuksan yung dollar account. Sa totoo lang, wala, lalo na kung titingnan kung paano nilatag nung Senate Impeachment Court, di ba? Na miski na sinasabi ng presidente ng PS Bank na baka makasuhan siya, nagsasabi naman ng mga jurisprudence, yung mga naging desisyon ng mga nakaraan. So, hindi ko lang alam kung bakit parang nagiging matigas pa yung personal opinion ko. Bakit nagmamatigas pa yung PS Bank president? Sana mas maganda kung nalatag na, di ba? Tingin ko lalong pinapatibay nun yung sistema sa pananaw ko dahil pinapakita na pag merong pagkakataon na hindi maganda yung pinanggalingan ng pera, hindi tinatanggap ng ating sistema. Yun nga lang, iba yung pananaw nila. Hindi ko sinasabing tama yung akin, pero mas maganda mailatag na lahat dahil ang punot dulo naman nito malaman natin yung katotohanan. Correct. Pagkatapos nilang magyabangan doon sa Senado. Sa inyo, sir, pag kayo tinanong, mas gusto niyo buksan yung dollar account niya? Yes, mas maganda. Ako, hihiwalay ako sa iyo ng konti. Ako, Sige. ayoko. Why? Ayoko. Why? Pero pupunta pa rin ako doon sa sinasabi ni Chief Justice, yung mga interview niya sa radyo, dyaryo at sa TV. Sabi niya, kung may makita kayong malaking halaga, inyo na. Ay. Slowly, nakikita natin yung mga malalaking halaga. Correct. Pupunta. Mapupunta sa atin. Sabi ko nga, sana congressman na lang ako. Oo nga. Baka sa kanila mapunta sabi ko, eh. pag nakita nyo, nakalista doon, account ko yun, sa inyo na. Sabi niya. Ay. Malaki-laki rin ang paghahatian namin. Oo no? nga. Uy, pero sinabi ni Chief Justice Corona na ipaglalaban daw niya ito hanggang sa huli, hanggang sa kahuli-huli ang Yun ina naman niya. talaga. Siyempre. Kasi alam daw niya na wala siyang ginagawa. Pero maganda sana kung sakali yung unang araw pa lang, ito lang na nag-i-imagine lang ako on fantasizing how good the country can be or will be. Imagine kung yung first day siya yung humupo kagad dun sa harap, di ba? Dahil abogado naman, Chief Correct. Justice siya. O ano po yung mga paratang sa akin tapos Oo nga, siya no? mismo, no? Di ba? Ang ganda sana kung Correct. ang laking kapapahiyaan doon sa nang gaasok ako sa Nagpo-prosecute kung sa kanila. baliwala. At siguro maganda rin na
kung tapos pagkatapos nun magre-resign siya para hindi magkaroon na ng duda kasi Correct. ang punto rito yung pagdududa eh. Pagdududa. Yung ordinaryong Pilipino ba sa mata ng batas na nakapiring nga yung Lady of Justice di ba? Pantay-pantay tayo. Yun lang naman ang Hindi mo the ba essence of it. naisip nun, Sir Arman, halimbawa biglang nag-resign siya dahil sinabi niyo po, tapos magre-resign siya. Baka lalong isipin nila na guilty itong si Chief Justice. Hindi naman Kasi siguro. katulad po kay Migs Zubiri, di ba, nung nag-resign itong si Migs, niisip nung iba, or majority actually nag-isip, na guilty siya sa ginawa niya. Siguro more than what the others will think and have an impression of. Ikaw sa sarili mo, kaya mo ba? Siguro si Senator Mig Zubiri ngayon, hindi natin alam, hindi naman na siya nakikita. Mas maayos, mas maluwag ba ang pakiramdam niya? Regardless kung ang tingin sa kanya may kinalaman siya sa pagdaraya or wala. I think it all boils down in your own quiet moments. Pag nasa sarili ka na, nakakakita at nakakarinig na lang sa'yo, Diyos, at yun na lang ang tinitingnan mo. Dito sa lupa, hindi yung mamamatay ka, kailangang mamatay ka. In your own quiet moments, kaya mong huminga at look forward for the next day. Basta Yan. ako, may happy moments ako. Oo nga, yes, alam mukha namin mo. yan. Yes! Ngayon palang happy ka na eh. Bakit sinis- Sabi ni Enrile eh. sorry. Joke lang yun. Lumalabas sa Tatawa. Ano mo, ha? Sabi niya. Ang lakas kasi na ano ko. Ay, anyway, may nagtanong sa akin isang teacher sa Cotabato yata yun. Paano daw sila makaka-avail po ng seminar ng Colaika Foundation? Okay, meron kaming actually seminar sa February 18 na maganda yung seminar namin sa susunod na Sabado. Live po tayo ngayon, February 10. February Parang 10. hindi live. February 10, live po tayo. It's better to be live. It's Ayan better o, to be nakalagay live. o. Ayan. Nakalagay. Ayan. Yan. February. Live. Yeah. Oy, live at Ito. saka nakita na nila sa Facebook ko yung sapatos ko eh. Live yan. Yan. yung Oo, araw. tama. Oo. Yung seminar Updated namin, yan yung seminar namin sa susunod na Sabado all about financial planning. Kung kayo po ay sa malayong lugar, bago ho matapos ang March, magkakaroon puro tayo ng webinar at yung pangako ko kay Sir Dennis para tuloy-tuloy yung kasayahan niya sa March pag napaayos na nung writer namin yung Seminar School Plus, pagyayabang ko ng ilalatag kay Sir Dennis. At Yan. dito, Ayos. sa RHTV, Yan. mapwede tayong matuto ng tamang paghawak ng pera. Kung Yan. namimintisan nyo yung pera-pera lang yan sa Completos Recados. Okay. Bigyan mo kami ng konting background music dyan ng love song, partner, ha? Dahil pag-uusapan natin ngayon, Valentine Love is presentation in the ngayon, air. Valentine Ayan, presentation ngayon ng pera-pera lang yan. Ang pag-uusapan natin ay, kanina, sinabi ko sa inyo, di ba? Soft as Love an or easy money. chair. Love and Stupid money. love. Oo. Ano? Ngayon hindi na. Yung kana, Ngayon hindi na ngayon love and money. Soft like an easy chair. Stupid! Love. Patay na. Patay Oo, na. kaibigan namin yan. Di ba nakanta sa Yes FM yan noon? Kaibigan ko yan. Okay. At saka mabait. Mabait Diyan ako mabait nagpapagawa ng jingle eh. Talaga? Diyan ako nagpapagawa. Yung mga racket ko na jingle sa mga kliyente. Wala siyang sakit kanya sa ako. bato. yan. Kasi jumijingle lang, jumijingle. Love is in the air. Ay, palagay ko kung ano. Everywhere I look around. Ayan. Love is in the air. Maganda yan. You're my Valentine! Oh yeah! Doon na kayo. Ay, ito na nga. Love and money, pag-uusapan po natin pag-ibig o pera. Dapat Yes. pala ganun. Pera o pag-ibig. O pera at o pag-ibig. pag-ibig. Ngayon tatlo na yan. Ano? Lust, love, Ay. or money. Ay, Eat, pray, and love. Hindi. ay maganda yun. Oo. Bakit i-eat? Pero laging natatanong yan, di ba? Pera o pag-ibig. Ako sa amin, sa Colaika Foundation, na we are in one sa Colaika Foundation na Pera. pwede siyang pagsamahin. Hindi, pwede Tama. siyang pagsamahin. Lalo na kung depende doon sa pinapahalagahan ng tao. Yung iba talagang mas mahalaga sa kanila, hindi natin sila masisisi, yung mga relasyon kaysa sa pera-pera lang. Yung iba naman, para mapalakas nila yung relasyon nila, inuuna nila na sinisigurado nila na meron silang Stable kakayanan. na sila. Diba? You cannot share what you do not have, sabi nga nila sa English. So, kung gusto mo ng security, stability para sa mga mahal mo sa buhay, dapat hindi mo pinapabayaan yung mga usapin tungkol sa pera. Magastos nga ba ang pagmamahal? Depende. Oo, depende. Depende. Kasi kapag kamahal mo isang babae, di ba, ipupurso mo yung panliligaw mo, gusto mo ibigay mo sa lahat sa kanya,
Pero yun ang mali Sandali. ng kalalakihan Ah. dahil iniisip nila minsan Hindi, materials sandali. makukuha Magastos yung ang babae. pag-ibig sa inyo. Ah, hindi pag-ibig kami. Ano na sa amin, unang tingin lang. Pagka Hindi, pinag-uusapan, ako para sa akin hindi magastos ang kasi hindi pwedeng mag-exist ang love pag walang money talaga eh. Di ba? Hindi talaga pwede. Kasama talaga sa pagmamahal yun. Pero hindi- Yung pag-spend ng money. Pero bakit ang mga pulubi dyan, nagla-love din sila? Oo, Mickey. Wala rin sila mong pera. Wala namang pera. Pero sabi ng, naalala Gusto ko ko tuloy dahil maging pulubi na lang. Gusto ko tuloy maging pulubi na lang. dahan-dahan, baka Para marinig wala- ka. para baka wala- marinig ka pag pa- labas pa- mo mamaya. Sige ka. Para Sige, wala- tutuloy mo pa, ha? Tutuloy mo pa. Sige, tuloy mo. Tuloy mo. Madaling mag-switch dyan. Tuloy mo. Ayan, para wala nang binabayaran. Binabayaran na! Nagbabayad? Naalala ko yung sinabi ng mother ko dahil maaga akong natali maaga akong nag-asawa. Akala ko maaga ka natuli. Ikaw naman last week lang. yung sabi nga, warning nga noon, sabi nga pag kayo nag-asawa, be careful because the first thing that gets out of the window is love and romance kapag kayo naghihirap sa buhay. So mag-ingat daw at maging maaruga sa pera. Siguro nga malamang dahil nakikita natin yan. Pero katulad ng sinabi mo, from the pulube, bakit meron silang pag-ibig? Bakit yung mga mayaman naghihiwalay? Yun nga. Siguro nga depende doon sa pinahalagahan ng tao eh. Katulad nung sinabi ni Mean na siguro nag-uumpisa yan sa ligawan pa lang eh. Kung ang unang bastusan na di doon napupunta. Kung puro yabangan at pag-show off at pag-lunod doon sa nililigawan ng mga material na Talagang bagay, magiging yun ang magastos. makikita. Pero ito nga, having two kids, 20 years old and 18 years old, lagi ko silang pinapalalahanan na sana kung merong ma-attract sa inyo, may magkagusto sa inyo, dahil kung sino kayo na bilang estudyante, mahusay na estudyante, magaling na estudyante, hindi dahil kung ano yung laman ng pitakak mo o yung sasakyan na dinadala mo, kundi kung sino ka at ano ka sa kapaligid mo sa eskwelahan, di ba? Maring ikaw ang pinakamagandang lalaki pero pinakamayabang or pinakasimpleng tao pero maraming naaapektuhan sa inyong campus. So, kanya-kanya eh. Tapos minsan, yung mga kalalakihan, ang ginagawa nila kumaga, isinusumbat na nila, pag halimbawa, binasted sila. Dahil nagbigay ng kung ano-anong regalo, di ba? Sandali. Sabi sa'yo yan, ano? Yan ang Sandali lang, sinasabi Mia. sa'yo, no? Sila. Galit sila. Sandali lang yan, ha? Sandali lang. Saan ang gagaling yan? Personal experience. Personal experience. Nagagalit sila pag binasted sila. Tapos di ka naman nang hindi sa kanila, di ba? Alam mo, Hindi, totoo pero yun. tumarating sa buhay na ang babae naman ang nagbibigay ng bigay. Tapos nagagalit naman ang lalaki, di ba? Oo. So yung tinatanggap mo, binibigay mo sa kanya. Bagets? Hindi nga eh, hindi ko nga tinatanggap. Oo, kasi gusto niya siya nagbibigay. Alam mo, may mga ganyan Ako naman tao talaga. magmahal. May mga ganyan tao talaga. Ang sarap ko magmahal. Correct. Yan. Pero kung punta tayo dito sa lagyan natin struktura, paano ba ang talagang pagsasamahin yung pera at pag-ibig? Tatlong punto. Una, communication. Whether kayo ay nag-uumpisa pa lang sa relasyon nyo, Mean, na kayo ay nag-uumpisa pa lang, pinapalakas o pinapatibay nyo ang relasyon nyo, umpisang importante ang communication. Second, kasama sa pinag-uusapan dapat yung usapin tungkol sa control. Kasi pag minsan, nagiging issue yan eh. Sino ba ang nagdidesisyon sa pera? Sino ba ang humahawak? Magkaiba po yun. Yung the one handling the money and the one making the decision. Kasi maring pinahawak ko sa misis ko, pero hindi siya gumagalaw hanggang hindi ako nagdidesisyon. So, maring namang shared din yan. So, kailangan kasama yan sa pinag-uusapan. At pangatlo, lalo na doon sa mga nagsiseryoso na pag minsan, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, nagiging issue na yan. Lalo na sa mga may pamilya na, nag-asawa na, yung extended family. Ulitin ko, communication, control, at family, extended family, yan ang mga common issues about money and love. Communication, kailangan lagi kayo nag-uusap. Mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay na pag minsan kasi, pag mag-shota pa lang, o bagong kasal pa lang, ba't mo pinag-uusapan yung pera? Parang
tungkol lang ba sa pera ang relasyon natin? Di ba? Pag minsan nagiging... May mga na-offend. Na-offend. Pag inusapin. Pero dapat hindi. Dahil, as I said, hindi naman kayo nag-umpisa ng relasyon dahil sa pera. Kailangan maayos, maluwag yung napag-uusapan ang tungkol sa pera. Pag-usapan nyo, paano ba ang kinalakihan niya? Ikaw, Mayan, kung meron kang karelasyon ngayon at nag-uumpisa na kayong maging seryoso. Meron, di ba? Si Susan nasa labas. Dapat nag-uumpisa na kayo. Kinukwento mo yun. Yung umalis na lumuwas dito sa Manila dahil pinalayas daw siya ng nanay niya dahil may bagong kinakasama yung kilala ko. Sino yun? Hindi ko kilala yun. Hindi ko rin kilala. Diyan yung maganda. Yung maganda. Susan ba yun? Susan Paano mo nakilala yun, Sir Arman? Ang tanong, paano nyo Nahula nakilala? ka lang. Kayong dalawa. Si Sir Arman, Mukhang paano mo... magkabarkada kayo. Mukhang tropa-tropa kayo, ha? Nagulat ako. Kung kayo nag-uumpisa pala ng relasyon, ikwento nyo ano yung kinalakihan nyo tungkol sa pera, medyo hirap ba? Kasi madaling sabihin yung hirap kami sa pera noon. Pero kamusta yung mga practice nyo noon? Sa amin noon, dapat maikwento mo doon sa katuwang mo o magiging katuwang mo sa buhay. Kasi iba-iba ang pinanggalingan natin. Iba-iba kung paano tayo pinalaki. Dapat nasi-share nyo yan. Miski na ngayon, sabihin nyo, 5 taon na kaming mag-asawa. Pwede nyo pa rin umpisahan ulit yan. So, know kung ano yung money history nyo. Money customs and traditions ng pamilya nung katuwang mo sa buhay para maintindihan mo siya. Accepting and understanding are two different things. Pag naintindihan mo, kung hindi mo pa rin tanggap, baka magbago siya o ikaw may babaguhin. Pag naintindihan mo, maaring mas madali ang mga susunod niyong usapin tungkol sa pera kasi naintindihan mo kung saan siya nanggagaling. Meron lang tayong paalala tungkol sa communication. Huwag po kayo mag-usap pag nag-uusap kayo tungkol sa pera, huwag niyo lalangyan ng emotion. Anong sabihin ng lalangyan ng emotion? Kasi ang pera, finite siya, gamit siya. So wala siyang emosyon. Lagi kong nasabi ko na dati dito sa pera-pera lang yan, miski na masayang-masaya ka, hindi dodoble pera mo. Or magalit ka, mawawala yung utang niyo. So kailangan pag pera ang pinag-uusapan, arithmetic lang naman yan, MDAS, either mag-multiply ka, mag-divide ka, mag-add ka, o mag-subtract ka. Yun lang, hanggang doon lang. Kaya huwag niyo lalangyan ng emotion. Kaya isang nakita ko mga lumapit sa Colayco Foundation, mga pamilya o mag-asawa na may problema sa pera, ang nakita kong common na laging nag-aaway kasi hindi nila pinipili kung kailan at saan sila nag-uusap tungkol sa pera. Kumakain, naghahapunan, pag-uusapan yung kulang yung perang inintrega ni Mister. Sira na yung mood. Kumakain pa naman. Nanonood ng TV. Halimbawa, nanonood ng paborito nilang kung ano mang programa. Completos Ricados. Oo. Completos Ricados. Bakit parang ayaw pumayag, sir? Ayaw. Iniisip ko yung programa nila dun sa... Barter. Hindi, yung... ST. Hindi, yung... OFW. Lagi ko sinapapanood sa gabi. Trip. Happy trip. Happy trip. Nanonood, bigla mong didistorbohin yung asawa mo. O nga pala, ito yung notice of disconnection, di ba? Yung pagminsan yung tungkol sa pera. Pabalang So magsalita. timing, lahat pala Dapat sa lahat. timing. Right. Yung iba sinasabi nila, sobra naman sa usap tungkol sa pera. Kaya tandaan nyo, hindi yan sa quantity na umaga na lang, pagdating ng gabi, gano'n naman, usapan tungkol sa pera. It's more of quality of communication regarding money than the quantity. So, but punot dulo niyan, kailangan nag-uusap kayo ng maayos, matiwasay tungkol sa pera. Huwag niyong isiping tabu yan or nakakahiya naman at maaga pa lang pinag-uusapan na ang pera. Mas mabuting pag-usapan nyo na ngayon at masanay at maging magaan sa inyo ang pag-uusap tungkol sa pera. Kayong mag-asawa at later on magre-ripple effect yan piti sa mga anak nyo. Kasi ang bata, nakikita niya, di ba? Yung lagi natin sinasabi, kung ano nakikita ng bata, akala niya tama. Nag-uusap, galit, dalawang magulang niya, tungkol sa pera. Baka siya rin, hindi siya makasalita tungkol sa pera. Saan pwede magtungo yan? Hindi ko naman sinabi sigurado po. Saan pwede magtungo yan? Baka isipin ng bata, pag tungkol sa pera, pag hihingi ako, pipitik na lang ako. Kasi pag humingi ako, katulad si mami, humingi kay daddy, nag-away sila. Nakukuha nyo yung Yes, diba pag minsan nag-uumpisa sa bata yung namimitik-mitik. Correct. Merong may pag-aaral sa psychology kasi nakikita niya tense kapag tungkol sa pera, kaya dapat patago kapag may kinalaman sa pera. Yung communication nyo sa katuwang nyo sa buhay, magkakaroon po ng ripple effect yan sa ating mga anak, sa mga bata. So communication, that's number one.
Balikan ko lang sir yung ano maganda kasi nagandahan ako dun sa nagandahan ako dun sinabi mo kanina sir. Lalo na dun sa early part of the relationship. Siguro mag-a-agree sa akin yung mga nanonood ngayon. Ang early part of the relationship, sometimes you talk about your feelings The feelings muna. Yes. Gaano kita kamahal, gaano mo ko kamahal, ang plano natin ganito, magkaroon tayo ng anak. Pagka ang mag-girlfriend, boyfriend ay nasa 1 week old relationship pa lang, pag pinasok mo yung pera, parang Awkward. off na. Yes. Parang may nararamdaman yung babae na May ayaw panunumpa. magsalita ng lalaki. Di ba? Meron gano'n, di ba? May mga lalaki na ayaw ng pag-usapan niya. Huwag na yung pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin, yung tayong Pagmamahal dalawa. na. Yes. Di ba? Doon pa lang makikita mo na kung anong klaseng, paano yun, Sir Arman? Pero bago mo sagutin yan, sir, bago mo sagutin yan, sir, merong pera mo palaguin mo seminar ang Coleco Foundation. Correct. Pakihanda na lang tapos papakita natin Sa pagbabalik po natin, tuloy-tuloy pa rin po ang Valentine presentation ng Pera-Pera Lang Yan. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo Okay, Alex. Come baby, dance with me, you gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance Yeah, floor. baby, follow me, you gotta bring it all, burn the floor. Just burn the floor. Come baby, dance with me, you gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance Yeah, baby, follow me, you gotta bring it all, show me more. Go Star City, City, let's have some fun. Go Star City, City, anytime, anyone. Go Star City, City's for everyone. Go Star City, City, now. Oh, handa ka na ba sa isang kakaibang programa? Kumpleto na to! Balita, pinakahuling impormasyon, mga nakakagising na musika, at marami pang iba! Talaga nga namang jingle lang ang pahinga! Tuloy-tuloy, dire-diretso! Hindi mo talaga iiwan! Salubungin ang Good Morning sa programa Sunny in the Morning with Kisses! With Sunny Casulia at Kisses Javier Habsen. Mapapanood sa halos 1,000 TV channel ng RHTV. Live! Araw-araw, 1:00 ng umaga. Sunny in the Morning with Kisses. Ngayon, wala nang malayong pangyayari, wala nang detalyeng hindi maabot, wala nang balita at impormasyong hindi mo malalaman. Saan mang sulok at bahagi ng bansa, ang programang maglalapit ng lahat ng lugar. RH Maynila, ito ang Pilipinas! Sa kakaibang atake ng pagbabalita at pagtalakay ng kakaibang kabalitaang tambalan. Tambalitaan nila Lep Narciso Abinales at Sherwin Bata Alfaro. RH Maynila, ito ang Pilipinas. Sa bayang mapapakinggan at mapapanood sa buong bansa at sa buong mundo sa RH, mga satellite station at maliwanag na mapapanood sa RHTV. RH Maynila, ito ang Pilipinas. Okay! Kanina yung question ko. Ako okay na amin ko. Ako medyo hindi ako magaling pagdating sa money management. Yes, Kaya oo. ako nagpapasalamat. Alam namin yan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay sa akin yung asawa ko. Dahil yung asawa ko medyo bating. Silista yan eh. No, Galing. Silista yan. Ako medyo hindi ako masyadong naglilista. Oo. Hindi mo na ako naglilista. Kaya yung... Talagang partners kayo. di ba? Oo. Dapat. Kaya yung natututunan ko kay Sir Arman, kunyari nagpera-pera tayo, di ba? Mamayang gabi matutulog kami. Ikukwento ko sa kanya. Oo. So may natututunan siya, bridge lang ako, bridge. At saka di ba nanonood din sa atin yan si Ma'am Renee? Yes, of Hi, Ma'am course. Renee. Katulad na lang mamaya, magagastusan ka na naman. No problem. Yan. Okay, Ay, oo nga, naku. pirma lang yan. Okay, kanina pinag-usapan natin, it's still the Valentine presentation of Pera-Pera lang yan. It's Yeah, our sure. HTV. You know that, of And course. we're talking Oh, about... Oh, yeah. We're talking about what? Welcome, everyone. We're yeah. talking about Valentine's and Pera-Pera. Oh, you know what we're talking about? I don't know. Bakit pag sa akin, okay naman, pag sa inyo, mga parang drug addict. Oh, yeah. Alam mo yung mga negrong nag-drug addict?
Yung mga negrong drug addict, parang ganun. We're talking about love or money, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh. Parang nung nasa States ako, baby. hey, yo, man, you have a penny, man? Sabi niyo, penny ko, hingi daw ng barya. Sabi ko, nanghihingi lang ng... Takot at takot pa ako dun. Hey, yo, Penny Malaking Man. tao. Oh, you know my name? Your Yeah, I'm penny. Penny. I have a chicken here. Her name is Henny Penny. Ayun ko, yung mga bata siguro hindi nakilala si Henny Penny. Hindi ko kilala. Hindi mo kilala? Oo, ako tumawa lang din, hindi ko kilala. Si Henny Penny. Ay, ano ko mga sosyal yan, alam mo naman ako noong mga niknok lamang, pokwang, yung mga nagtataasan ng mga ganyan, mga tutsyang. Ewan ko Mga ano niya, mga yung mga tandang ano na siguro ganyan. makaka-relate sa akin. Alam mo yung Henny Penny, sir, di ba? Oo, yung ano yan, libro yan eh. Parang workbook yung ano yan eh. Henny Penny. Ay, pero nga sosyal nga yan, di ba? Ang ilang taon na yun? Ito gusto ko kay yan eh. Maganda na sinungaling pa. No? Sige. Okay, pag-usapan na natin ha. Early part of the relationship, sabi ko kanina, ang masarap pag-usapan yan, yung emotion, yung feelings. Correct. Yung mga tungkol sa'yo, tungkol sa akin, gaano mo ako kamahal, gaano Pag kita kamahal. nagsisimula pa lang. Oo. Ikaw, Mayan, pagka ganito, pagka yung boyfriend mo, ikaw, yung boyfriend mo, sabihin mo, sweetheart, pag-usapan naman natin yung kung paano ka gumastos. Napansin ko kasi kung paano ka gumastos. Pag-usapan natin yung ano mo para kahit paano naayos yung pera mo ganun. Ano yung sa palagay mo magiging reaksyon ng lalaki? Siya yung nagaganon sa akin. Ikaw ang magastos. Wala kang kwenta kausap. Okay. Pero pag nag-invest ka ng pagmamahal, nag-invest ka rin di ba ng pera? Hindi din eh. Depende. The more na mahaba yung pagiging boyfriend-girlfriend nyo, the more na gumagastos ka ng malaki. Kasi once na naging mag-asawa na kayo, doon nalalabas na kailangan na natin magtipid. Pag mag-asawa na. Parang kasi oo, nilulubos asawa na. nyo na lang na gano'n. Dahil sa mag-asawa na kayo, mas madami na kayong priorities. Mamaya, before that, pag-usapan natin yan. Ito munang itong Pwedeng early. sabihin. Ay, so andyan ka pala sa Harman. Early part ng relationship. Pagka yung lalaki, sir, sinabi niya, wag na natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin kung gaano kita kamahal, Yes. gaano mo ako kamahal, ano yung mga ipapangalan natin sa mga anak natin, pag nanganak ka na, pamilya na tayo. Pag yung mismong lalaki ayaw pag-usapan, anong ibig sabihin? Oo nga. Siguro hindi pa lang siya handa. Or, baka makagalit naman sa akin yung mga lalaki. Pag yung babae naman, Yes. pinansin ng lalaki kung paano gumastos yung babae at ayaw ng babae pag-usapan kung Ayan. paano siya gumastos, ano dapat ang maging reaksyon ng mga, yung mga may mga girlfriend, boyfriend. Correct. Makinig ka, bro. Dahil una, siguro hindi pa lang handa. Hindi naman siguro dahil meron ng money infidelity na nangyayari kasi nga nag-uumpisa pa lang. Ulitin ko, may money infidelity. May pagtataksil sa pera. Kung may pagtataksil sa pag-ibig, may pagtataksil din sa kaperahan na mag-asawa or may relasyon. I guess kung nag-uumpisa pa lang yung relasyon, find other ways and means. For example, sa bawat pag kayo namamasyal, subukan mo na kung gusto mo talagang malaman kung paano mag-isip yung partner mo, subukan mo na, dadali mo ba sa dirty ice cream o sa Häagen-Dazs na napakamahal. Tingnan mo kung mahilig siya sa mga mamahalin. Tingnan mo kung okay lang sa kanya yung mga simpleng buhay o gusto niya yung talagang lavish lifestyle. Tingnan mo kung mahilig siya sa branded or yung more of quality miski na hindi kilala. So para makita mo na hindi yung mapuput mo siya in the spot, di ba? Ikaw ba, magkano ginagastos mo? Parang ang hirap din talaga sagutin yun ng diretso miski na mahal mo yung nagtatanong sa'yo. So, pag minsan, there are things better left unsaid na you find out or you learn from the way the person acts, reacts, and or no act Okay, na gagawin. sundan ko yung tanong ko, sir, bago yung sa'yo, papayag ka ba na magpakasal sa isang lalaki o sa isang babae nang hindi pinag-uusapan yung inyong financial situation? Ako kung uulitin ko ulit ang buhay, dahil ako ay napakasal na, pipilitin ko na mapag-uusapan namin. Dahil katulad mo, mapalad ako na yung nanay ng mga anak ko ay mahusay sa paghawak ng pera kumpara sa akin. Hindi naman porke ako nagsasalita rito sa pera-pera lang yan. Ibig sabihin ako yung magaling sa pera. Siguro malakas lang ang loob ko na magsalita rito. Pero yung katawan ko sa buhay, yung nanay ng mga anak ko ang maayos humawak ng pera. Siguro pag-uusapan namin para lalo namin mapayabong yung kung ano mang mayroong maliit na napapalaki namin ngayon. Kailangan mapag-usapan. Kailangan. He keep on resisting. Hindi, ayaw niya. Umiiwas talaga siya Umiiwas doon talaga sa siya. usapang yun. Bukas na yung kasal nyo or next week na yung kasal nyo. Ayaw pa rin sabihin kung paano siya gumastos, Correct. kung magkano yung sweldo niya. Di ba? So, totoo lang, di ba?
magpapakasal na, hindi pa sinasabi kung magkano sinusweldo niya, kung magkano yung mga bonuses niya, anong mga rackets niya. Medyo mahirap dahil So pag-isipan, sir, oo, pag-isipan. it boils down to trust, di ba? Oo, correct. After all has been said and done, ang kaya nga katuwang sa buhay ang tawag. Yes. Pagkatapos ng lahat ng nagawa, nasabi at minsan pagkatapos mo na, siya na ang maiiwan, siya na ang yung pangalan mo dinadala niya na. Correct. Di ba? Mrs. Antenor Jr. na nga siya. Pag minsan nga sa wife nabababa yung first name, di ba? Your wife can be addressed as Mrs. Dennis Antenor Jr. Tama po. Pero pwede na rin i-maintain ng babae yung maiden name niya. But just the same, having said that, katuwang mo sa buhay yun, kailangan meron kang pinagkakatiwalaan. Meron kang yung binibigay lahat ng impormasyon. Pag minsan magtataka ka yung mga executives, mas marami pang yung totoong sekretarya, walang hanky-panky. Mas marami pang alam na personal details yung Kesa sa sekretarya asawa. kaysa dun sa asawa. Yung checking account, yung ganito, lahat. Pag magpapabook ng ticket dun sa sekretarya, yun ay doon sa mga technical details na lang. Pero yung mga ambisyon sa buhay, gustong mangyari, dapat yun doon sa katuwang mo sa buhay pag may kinalaman sa pera. Yes, tama. Mrs. Kasi kung hindi rin naman ako papayag, kung ako ang sasabihin na Mrs. Antel, Oo nga. hindi rin ako papayag. Dennis Antenor. Ang tawag sa'yo, Mrs. Dennis. Your question. Investment. Yes, oo nga. Ayan. Isa sa madalas na pinag-aawayan yung magugulat na lang si Mr. pag uwi kung siya yung breadwinner na 15 and 30 sumasweldo. Si Mrs. naman, sa kagustuhan niya makatulong, maka-augmento sa salary nung Mr. niya, either kulang or gusto niya makatulong. Pag minsan yung nag-iipon siya on their own. Ito, common story. Nag-iipon on their own yung Mrs. nila, miskin na maraming gastusin sa bahay. And then papasok sa networking, di ba? Nahikayat ng kapitbahay, Yes. mag-invest ka rito, mag-networking to, marami lang tayong kilala, makipag-chismis, pwede tayong kumita, hanggang mawala. Halimbawa na naloko sila. Again, nangyayari yan na to the negative dahil hindi sila nag-usap at the initial onset. Dapat sa bawat galaw ng pera, ang magandang guide dyan for the couple who are communicating about money, income, or even wealth generation, alamin nyo kung ano yung mga limits nyo. Ano yung malaking halaga. For example, kapag para naman hindi hirap na hirap si Mister, pag mga 1,000 and below, halimbawa, depende sa sweldo nyo, baka sumasweldo lang kayo ng 2,000, 1,000 yung limit nyo. Kung kayo sumasweldo, halimbawa, malaki ang kinikita nyo, 50,000 pataas. Pag ikaw gumastos ng 1,000 pababa, hindi na kita sinisita, hindi mo na kailangan humingi ng permiso sa akin. Kung saan mo man gastusin yan, bumili ka ng sale, may biglang sale, ginastos sa 1,000. Pero kapag gumastos ka ng higit 10,000, dapat mapag-usapan muna natin. Pwede kayo magkaroon ng spending limits para naman may freedom din, both the wife and or the husband. Merong level na hindi ko na kailangang idulog sa'yo bawat galaw ng pera. Pero pag umabot dito at para sa isang bagay, dapat napag-aagrihan natin para walang sisihan. Okay, pasok ko lang to question ko, sir. Siguro may mga question din na katulad nito. Ano masasabi mo, sir, na doon sa mag-asawa, sweldo mo, sweldo mo. Sweldo ko, sweldo ko. Walang pakialaman Walang na. pakialaman. Tapos alam lang kung ano yung mga gastusin. Ano yung mga gastusin? For some, it works. For others, hindi. For those that nagwo-work yan, siguro mataas na yung trust level. Nilang Dapat dalawa. mataas na yung trust level. Kasi bakit nasan yung mga ibang pera mo? Pag nag-uumpisa pa lang kayo, syempre yung trust is being built on, baka hindi pa masyadong kagandahan yun. But if it works for you, why break it if it's not? Why fix it if it's not broken? So, subok ho kayo ng iba't ibang pamamaraan. Walang hard and fast rule dito. Kaya nga yung sinasabi natin, ang pinaka importante, nagko-communicate kayo. Okay ba sa inyo yung pera mo, pera ko, and let us just share on the common expenses? Baka that will work for your situation or not. Ako, aminado ko, yung pera ko, lahat ng pera, iniintrega ko, humihingi lang ako ng allowance. Kaya sasabihin nila, di ba, panay pa ng seminar niyan? That is the thing that works well for us. Kung ano man ang narating ko dahil dun sa situation na gano'n, na meron lang ako nakukuhang allowance, and that allowance should be enough for me. Pag minsan nga nakakatipid pa, and then able to buy whatever I want.
kasama dun sa... Depende pa rin, sir. Depende pa rin. Is importante sa inyong pag-uusapan, una, yung sinabi ko, spending limits, at yung saan mo dinala yung diskusyon. Alam nyo kung ano yung what's yours, what's mine, and what's ours. Whether ganun ang situation nyo, yung pera mo, pera niya, dapat alam nyo kung ano yung sa inyo, ano yung kanya, ano yung sa akin. Halimbawa, sa akin yung pagbibisikleta ko, halimbawa, wag mo na akong papakialaman sa pagbibisikleta ko, nag-agree naman tayo sa spending limit, pag meron akong kinahihiligan na bisikleta, yung mga isda ko, di ba? Yung mga nilalapit sa amin, ganyan eh. Si Mrs. kasi piting mga isda ko, kulang na lang prituhin dahil hindi naman kami kinakapos sa pera. Kasi hindi nyo na uusapan what's yours, what's mine, and what's ours. So, sa lahat ng mga bagay, activities, dapat meron kayong ganun. Yours, mine, ours. So, dapat classified talaga yun. Yes, yes. Saka dapat Para- naka-itemize talaga kung ano yung sa'yo, ano yung sa'yo. Alam niyo, Sa isang kanya, sa kanya. magandang practice, ito hindi namin sinadya, we switched roles. Kasi yung nanay ng mga anak ko had to go abroad for a vacation, a long vacation. That was the time na maliliit pa yung mga anak ko, 9 and 7. So kami yung nag-grocery, ako yung mga sinisingil ng utilities. Pero may nakalaan Pero dati kasi iniisip ko, basta na-entrego ko yung pera, wala na. Di ba? I've done my obligation as a breadwinner. Nung kailangan niyang umalis for 7 months, ako na yung nakakakuha ng bills ng kuryente, ng tubig, bayad sa matrikula, lahat yung paying. Dati kasi providing lang ako hindi dun sa paying. So, pag minsan, it would be healthy to switch roles kung ang Para babae, magkakaintindihan talaga. para malaman nyo. Yes. Kaya ako pinag-iingat si attorney kanina na sana pulubin na lang ko and you switch roles with the beggar outside, di ba? Is that really something you want? Para pag nagbalikan na kayo ulit dun sa original yung arrangement, mas ma-appreciate mo siya ngayon. At mas ma-appreciate ka rin niya. Saka, Switch roles. Pag aasawahin mo, ako, sa sinasabi ko Grabe sa... naman ang asawahin. Hindi, Magiging asawa. magiging asawa mo, Oo. you investigate. Di ba tulad... Paano investigate? Kunyari, may sakit sa... may pagkasira ulo yung lahi na yan. Tapos may sakit sa balat. Tapos may lahi pala silang ganito. May lahi silang ganyan. Dapat you investigate kasi mapapangasawa mo ng habang buhay yan eh. Oo. Pero paano yung kapag kamahal mo talaga siya tapos nalaman mo na ang mga kriminal Nagiging pala mga monster. nito. Okay, nasa sayo na yan. Tapos, Nagiging kasama doon sa investigation, tanong mo, ipagtanong-tanong mo, baka may utang malaki yan. Oo nga. Paano kung mapapangasawa mo tulad ni Beth Tamayo? Oo nga. Tingnan mo, ganyan pala ugali niyan. Yes. Di kung malaman niya na meron palang meron ganyang record yan noon, siguro hindi aasawahin ni Beth Beth Tamayo Tamayo yan. yan, yes. Di ba? Siguro naman, sa palagay ko, yung asawa niya yan, hindi lang niya ngayon ginawa yan. Noon pa yan. Kung nag-imbestiga sana siya, Yeah. noon, hindi Inalam niya niya aasawahin muna yan. lahat, yes. Wala ngayon siya sa problemang ganyan ngayon. Oo nga. So, Sir Arman, kasama ba yung mag-second thought ka rin pag yung mapapangasawa ay lubog sa utak? Tama yan. Katulad ng sinabi ko, communication, control, at yung panghuli, di ba, yung family. Kasama yun sa pag-imbestiga. Yun yung sinasabi ni Dennis, baka mamaya merong psychological background o situation yung pamilya niyan, History niya, di ba? yes. At merong mga yung lahi or yung mismo papakasalan mo, paano ang pakitungo niya sa pamilya niya. Ba't naman tutubuan ng kurik? Pero hindi na nga sinabi sa microphone. Hindi, pero seryoso yan minus yung mga hardcore at extreme na example natin kanina yung binanggit nyo. Pag minsan, di ba yan ang laging pinag-aawayan? Si Mrs. o si Mr. Nag-iipit siya, hindi dahil may babae siya, dahil gusto niyang tulungan yung nanay niya, Yes. gusto niyang tulungan yung kapatid niya, yung pamangkin niya, na dati umaasa sa kanya nung binata pa siya o dalaga pa siya. Kailangan pag-usapan nyo yan. Tandaan nyo na pinalitan nyo na yung magulang nyo dun sa Sila pagiging... yung nagpo-provide. Hindi, Oo. pinalitan mo na yung sa importansya sa buhay mo. Ayun. Pinalitan mo na yung magulang mo. May Priority pamilya mo na sarili yung ka ng asawa mo. pamilya, The priority mo na ang asawa mo kaysa sa magulang mo. Tama. Kasi Yan. asawa mo na yun eh. Asawa na. Oo, So, dapat kailangan tumanggap pag-usapan eh. nyo Yes. mag-asawa hanggang saan ka pwede tumulong. Dahil yung pamilya mo, kung barko yan, sinabi mo kanina, may nabanggit kang barko kanina, kung barko yan, you steer the ship
to a destination na gusto mong dalhin, di ba? Dito ko gusto dalhin ng pamilya ko. Si Dennis may bagong dagdag sa kanilang pamilya, may dadalhin niya sa direksyon na gusto niyang marating. Kung yung halimbawa lang naman to, Dennis, kung yung misis niya merong iba na teka, kailangan kong bitbitin yung Mrs. Antenor, example lang to. Kailangan kong bitbitin yung mga angkan ko pa. Dapat mag-agree si Dennis doon. Kanta na. Hindi, alam na asawa ko na hindi ko gagawin yan. But still, make sure you agree on things and agree to disagree, lalo na tungkol sa mga extended families o yung immediate family mo. Ang dami-daming naging failed relationship na yun yung naging problema na dahil tulong ng tulong, halimbawa yung asawa niyang lalaki tulong ng tulong sa pamilya, napapabayaan na yung pamilya, na yung binuo O kaya nila. nag-OFW, wag naman pumatakot wag naman po sumama o malungkot yung mga OFW. 'Di ba? Nag-OFW, syempre 1 year, 2 years pa lang silang kasal. Ayun. So, syempre, yung nag-OFW, lalaki o babae, pagkakatiwala niya muna yung pera dun sa nanay niya. Mas Yes. matagal niyang kilala yung nanay niya. Correct. Kesa dun sa So, asawa. yung asawa naman mag-iisip, yung naiwan dito, maging lalaki o babae. Bakit iniintrega dun sa nanay? Ako ang asawa. Asawa. Diba? Hanggang mag-aaway silang magbiyanan and so on. So, sana, again, after all has been said and done, you earn, you have money, it boils down to how well you communicate and how strong you have built your relationship. Not because of money. Katulad ng naisip ni Dennis, kaya nung sinabi ni Dennis, hindi pa namin nakwento sa inyo yung inimbitahan kami ni Dennis magkaroon ng programa rito. Sabi nga, alam ko na title natin, Pera-Pera Lang Yan. Alam mo, that really stuck to us and how I wish I can use it in all our seminars, and actually I do. Kasi sa totoo lang, after all the pera lang yan eh. Correct. And the relationship has been broken. So protect the relationship, not protect money na hindi mo ilalabas yung pera. Ayun. Merong question dito, Sir Arman, paano ko ang lalaki hindi sinasabi ang sweldo niya, bonus o retirement, although nagbabayad ng ibang bills pero kanya lang ang pera niya? Sinusumusweldo yung lalaki, sa kanya yung pera, siya nagbabayad, sinasabi lang nung asawa. Sana yung lalaki masabi, ma-share sa katuwang niya sa buhay the information, hindi naman yung pera at least the information, lalo na guest dati dito si Attorney Marlon na eksperto siya sa estate planning, yung di ba pinag-usapan din natin dati dito, miski na kakaunti ang ari-arian mo, kailangan maayos mo kapag ikaw sakaling kinuha na ni Lord or miski na hindi si Lord ang kumuha sa'yo, meron kang maayos na plano kung paano Dapat iiwan. unahin mo muna yun, siguraduhin mong si Lord ang kukuha sa'yo. Correct. Kaya Oo nga magpakabait po. kayo. Magpakabait kayo. Nakakatakot. I-share nyo sa katuwang nyo sa buhay the information para meron kayong katuwang nga sa buhay. Okay lang ba makapangasawa na isang kuripot? At anong ba ang batayan ng pagiging isang kuripot? Bukod sa kasama namin na si Francis. Alam mo, Basag ka, Francis! teka. Sinong Francis? Hindi na Ay, hindi si Francisco Kulay ko. Then. Francis kasama namin. Chico! Yung apelido. Hindi, Francis, yung technician yung namin. pagiging kuripot kasi, relative yan. Relative, ibig sabihin, depende yan di ba? Ano yung kuripot? Sumisweldo lang akong 10,000. Papalibrihan mo ako, marami akong obligasyon sa bahay, 3, 4 ang anak ko, merong umaasa sa akin. Sasabihin mo bang kuripot ako dahil hindi ako nang nilibre? Kasi talagang kinakapos. Kuripot ba yung alam mong limpak-limpak ang pera? Di ba? Magpabili ka ng soft drink, parang ang bigat-bigat bumunot ng... Yon, ganun. May tinitingnan ka. Ganun. Sa ating 4 dito, may tinitingnan ka. Ganyan, sumisoldo ng 20 mil, tapos kahit na bananak ko, hindi makapag Oo. Ayun. Hi, Francis. Hindi, Banana cue. yung pagiging kuripot, as I said, kanya-kanya yan. Kapag sa tulong ka na nagkuripot, yun yung para sa akin issue. Pero sa pang-araw-araw, libre, inom, or... Ay, hindi naman dapat Oo. Pero yung generosity for you to help others, that's a different story na I think hindi lang sa pera pwedeng ibigay. Katulad nga ng sinabi natin, itataas ko na sa pera, ang pwede mong ibahagi, time, talent, treasure. Yung treasure yun yung pera. Meron ka pang time and talent na pwede mong ibahagi. Yun, dapat hindi mo na ikuripot. Kasi yung pera Yes. nauubos kasi, yung Tama. treasure.
Pero alam mo, Sir Arman, chismis lang, no? Ayan. Ay, May chismis lang. Ano? Marami akong kakilala na napaka-organized nila. Nililista yung pera, tapos pumapasok ng pera. May mga babae akong kilalang gano'n na napaka-ayos. Kumbaga, planado lahat. Na ililista, itemize lahat. Pero yung mga yun, wala pang asawa. Bakit? Ay, oo nga. Di ba? Oo, May mga totoo kilala yun. kayong ganyan, di ba? Oh, yes. Parang si Corina Sanchez, ganyan yata eh. Noon. Alam mo, Asawa na siya. Alam mo, May asawa chismoso Pero ka talaga. late na. Alam mo, chismoso ka talaga. Noong naman. Ako meron akong kakilala, kasama namin sa opisina. So, obviously, hindi ko na pwedeng sabihin ng pangalan niya. Pero kasama namin sa opisina. Ay, Mainly kami because, dito, ano yan, unfair yan kasi kami pinapangalanan namin. Oo, katulad ni Tapos Francis ikaw, Sir Chico. Arman, hindi mo pinapakalanan. Oo, that's yan. unfair. Ayoko na. batiin ko na rin si Ma'am Ami. Ikaw naman, joke lang yun, sir. Hindi, kasi kaya kong kambyohin. Ayan. Kasi Oo. she looks after her family. Ayun. Kaya siguro baka nakakalimutan nung iba. Ito, alam ko yung Yung pangsarili kasamahan niya. namin, si Ma'am Ami. She looks after her family. From her parents to her siblings, even to her nieces and nephews. Na pag minsan ganun, may mga nangyayaring ganyan, di ba? Correct, Na oo. dahil sa pag-aaruga nila sa pamilya nila, pag minsan nakakalimutan nila yung Sa sarili sarili nila. nila. Oo. Kaya siya rin, lagi namin pinapaalalahanan na protektahan niya yung sarili niya dahil syempre may mga kanya-kanyang buhay yan kapag tumanda sila. Tama. Kailangan meron ding someone to look after her Correct. or she will have resources that she can tap on kapag kailangan niya na. Dahil yes, we are friends, we are office mates, you have siblings, pero we will all have our own lives. So be careful. Pag minsan nga, miskin na asawa mo di ba? Kailangan meron kang kahit paano security on your own. Pero yung mga ganung babae, kung paano nila alagaan yung magulang at kapatid nila, at saka yung mga pamangkin nila, what more anak nila? Correct. Sariling pamilya Diba? na Sariling niya. pamilya. Mas Oo. grabe siguro. Usually Oo. nangyari sa mga panganay na babae. Yan, Oo. yan. But just the same, Tulad ko, panganay ako sa babae. ha? Panganay daw siyang babae. Para naman nabingi naman kayo na kakainis naman. Bilang baka abutin tayo ng pagtatapos. Again, communication is key. Yes. Miski na sa trabaho, di ba? Pag layo natin ng pera, pag minsan nagkakaaway ang magka-opisina dahil hindi maayos ang pag-uusap nila. Ang magkaibigan, ang isang basketball team, communication, yan ang pinagkaiba natin sa mga hayop eh. Yung iba kasi nag-aamuyan lang, di ba? They akala nila love na. Yes. Magkakaroon na sila ng ilang supling. Oo nga. Di ba? Tayo iba. We have to communicate. Grabe naman, nag-aamuyan. Lalo. Nag-uumpisa sa amuyan. Ang talas Kung sa nun. tao yun, nakakatakot, di ba? Kaya ako lagi nagpapabango. Ay! Yung Ayop. communication, lalo na sa pera. Bakit? Kasi yung pera, finite. Ibig sabihin, may either 1 peso siya o 100 pesos. Finite siya. What goes around it is how you communicate with the people that you have a relationship. Dahil wala ngang emosyon ang pera. Yes! Okay. Maraming salamat, Sir Arman. May pagtatapos pa ako. Okay. Valentine gifts that need not cost money. Ayan, Tama. ayan. Bilang pagtatapos. First, para sa mga may asawa na hindi masyadong laging late umuwi, ito sinasabi ko sa sarili ko to eh. Ito, meron tayong natamaan. Uwi kayo ng maaga on Valentine's Day. That's one gift already. Okay? Uwi kayo ng maaga. Make sure umuwi kayo na may araw pa. Ako pag minsan, gulat na gulat ako pag nasa bahay ako may araw. Parang talagang rare na rare. Do it for your special loved one. Uwi kayo on Valentine's Day. Siguro 5 o'clock para bago lumubog ang araw ng 6 o'clock nasa bahay kayo on Valentine's Day. On Valentine's Day. Second tip, pagluto nyo, kung hindi kayo yung nagluluto doon sa bahay, kayo magluto for Valentine's, that means hindi kayo gagastos. Diba? Kung meron kayong gagastosin, yung rekado lang. Tama. Kompletos rekados. Yung rekado lang sa kakainin nyo. Pangatlo, do a household chore na hindi mo normally ginagawa. Halimbawa, ipagplansya siya. Yung mahal mo sa buhay, ipagplansya siya. Ang daming side comments. Ikaw yung maglaba, di ba? na lang Isipin mo, Mean, kung
Ang daming side comment. Isipin mo kung halimbawa may asawa ka na, pag uwi nung mister mo, malinis na malinis yung kotse nga dahil ikaw yung nag-car wash nung sasakyan niya. Di ba? Kompleto kung paano ginagawa Ang nung... delikado lang yan, sir, ganito, no? Magwawalis ka, Valentine's Day, tapos maglilinis ka ng kotse, tapos maghihugas ka ng pinggan, magluluto ka. Baka isipin ng katulong, crush mo siya. joke Kasi lang. inagawan mo siya Sabi ng niya, trabaho. Ay, si Koy. Tinutulungan Ay, si ako ni Kuya. Tinulungan ako ni Koya, siguro. Nakakakilig naman itong Valentine's na ito. Nakakatuwa ang Valentine's. Koya, gusto mong kiss? Siguro crust niya ko. Sabi niya, Kuya, happy Valentine's. Ayan. Yun lang naman po ay gift suggestions that will not cost you money. Yan. So kung kaya nyo gawin, gusto nyo gawin, why not? Who knows? It might just lead to a very good Valentine's evening for you and your loved one. Shalan. Valentine, meron ba tayong kantang Valentine dyan? Si Martina Martin McBride. Valentine. Yeah. Hindi kasi sikat yun eh. Hindi. Oh, happy sige. Oo. Gagaling nyo siguro kumanta, kayong dalawa. Ay, naman. Naman. Grabe Come on. naman, para namang iniwan Naman. niyo ako bigla sa ere. Hindi, Ay. sumayaw siguro magaling ka, magaling. Luko-luko talaga to si... Nanonood si Nino Bonito Padilla. Greetings daw. Ang pangit daw yung dagat doon sa Dos Palmas kasi maalat. Partner, lahat ng dagat maalat. Ikaw talaga, Sir Ninyo, ha? Oo. Papa Ninyo. Susme. Ilagay mo kasi sa itlog para umalat yung itlog. Parang ano din yan, basa ang lupa pag umuulan. Ano natutunan natin ngayong araw na to sa ating discussion? Ako yung nagustuhan ko yung sinasabi niya na kapag pag-usapan niyo yung history ng inyong kung paano kayo binuhay noon ng inyong mga magulang pagdating sa pera, yung history ng pera ninyo para nakakapag-adjust kayo sa isa't isa. It is a good thing. Ako isang sa mga katulad kong wala pang asawa, Mary... Sa mga katulad ko, hindi, kasi Wala. parang ka nagpaagas. Wala pang history ng agas. Hindi, if you really wanna be rich, hindi lang sa money, hindi lang financially, kundi sa emotionally, yung pagmamahal nyo, ikaw lang ang makakapagsabi na you have to marry the right person. Yung kung ano yung mga wala ka, hanapin mo yung taong yun. Pag dumating sa'yo na wala kayo, meron siya nung mga wala kayo, magkakasundo kayo kasi magiging mag-partners kayo in life. Ay, ang galing naman ni Mayan. Ang sakit! Ang galing-galing naman. Diba nakaka-inspire lang yung Oh. nakaka-inspire yung story ni Sir Arman dahil ikaw hindi ka So right mahigpit person sa na si pera. baby. Tapos So pwede ka diba, na magsaka. Si Ma'am Renee Antenor. Ay, di, wag mo eh. marunong, Hindi, ganyan. ikaw muna. Ikaw nagsasabi eh. Oo, hindi ako magsasaka. Magiging magsasaka ako. Ganyan. Ayan. Hindi, pero diba, totoo yun. Marry the right person. Ikaw lang ang makakapagsabi yan kung right person na para sa'yo yung taong nandyan. And that will make you one. Yes. You're no longer two but one. Ika. Yes. You make me whole. Ay, Ay. shala. Bastos naman nun. Bakit? Di ba lahat ng Become mga one? pare, Let's lahat to ng mga, become one. lahat ng mga pastor pag sinasabing, you're no longer two but one. Ibig sabihin, isa na lang kayo. Let's two becomes one. No. Okay. Ang natutunan ko naman, sa mga ako naman is kinausap ni Mayan yung mga walang asawa. Ako kausapin ko yung mga may asawa na. At pag kinausap na kayo, Sandali muna. Kay may kinausap niya mga walang asawa. Ang sayo naman yung mga asawa. ikaw. Parang sa akin naman yung inaasawa lang. Parang kaulayaw na naman dating sa akin ito. Makabit na naman dating sa akin ito eh. Sinasabi ko na nga ba eh. pagka mag-asawa kayo at medyo nag-aaway na kayo tungkol sa pera at kinausap ka na ng asawa mo tungkol sa pera, yun yung start na magkakasundo na kayo. Yes. Di ba? Away kayo ng away tungkol sa pera. Tapos nag-sit down kayo, yung nasabi ng asawa mo, let's sit down and let's talk about the money. Huwag niyo siyang awayan kasi yun yung start, yun yung unang level, yun yung pinakaunang stage na maayos na ang problema. Yon. Yan. Okay. Galing-galing. Happy Valentine's, everyone. Happy Valentine's Day po sa lahat po ng yung Pera Palaguin Mo workship. Yes, Sir sa Arman? February 18, sa susunod na Sabado ho yun, punta lang ho kayo sa www.colaycofoundation.com I want money na, I want money. or
pakita nyo po, paramdam nyo ang pagpapanood nyo dito sa Pera-Pera Lang Yan. Mag-text po kayo sa 0917-853-7333. 90% discount po kayo dun sa seminar namin sa February 18. Wow! Banggitin ko lang po 5,000 pesos yung seminar fee. Oo, mahal yan I'm ganyan. giving it at 90%. 90% Wow! discount? Pag kayo nag-text, kayong mga tagapanood ng Parang Kompletos group Recado, buying sa 0917-853-7333. Ay, Magre-reply kunin natin. back po sa inyo yan para sa inyong 90% discount. Wow! So, may Oy, may Ayan. magjowa doon na lang Correct, kayo correct. mag-date. Yung mga mag-asawa, yung may mga ano, Yung mga may mag-girlfriend, balak boyfriend. mag-asawa at magpakasal na, ikakasal na ngayong month. Kunin nyo o tong this month. seminar na to. Pumunta kayo sa seminar. Ganda! Oo nga. Ulit-ulitin natin yung number ha. Dito ko lang binigay yan ha. Dito Oo ko lang nga. binigay. Gulat nga ako eh. Group buying site. Thank you, sir, ha? Okay, bago tayo magpaalam, kami muna ay magpapasalamat. Ano? Group buying site na si Sir Arman. Oo nga. Maraming salamat muna sa Paramount Life and General Insurance Corporation. When you think of insurance, think of Paramount Life and General Insurance Corporation dahil sila po ay madaling kausap. Nasa sila? Ayan, wala. Maraming salamat din po sa Dental Focus ni Dr. Nina Rodel Daluna at saka syempre sa Ellen's Aesthetic Center. Ayan, at syempre mapapanood nyo kami ng live via live streaming dyan sa may www.yesfm.com.ph. I-click nyo lang po ang news para mapanood nyo po ang live streaming. At syempre maraming salamat sa Moonhouse Marketing, importer, wholesaler, retailer, home and office center. Available po ang kanilang mga produkto Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat po ng furniture and appliance stores. And of course, maraming salamat sa La Finesse Fine Styles Fine Living. Available po sa lahat ng SM Home Ideas at SM Our Home. Thank you very much. Magbabalik po kami sa Lunes alas 11 ng umaga ang inyong paboritong programang Kompletos Recados! Happy Bye! Valentine's! We Happy Valentine's. Thank you, Sir Arman. Thank you.